Mga kapuso, bago sa saksi, makapasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi ang tropical depression na binabantayan ng Pag-asa. Tatawagin na itong bagyong Nando. Samantala, mahigit 100,000 piso ang natangay mula sa isang senior citizen na hinold up sa Quezon City. Sa ikinasang follow-up operation, naaresto ang isa sa mga suspect. Saksi, si Jamie Santos. Sa kuha ng CCTV, alas 4:46 ng madaling araw nitong September 14, naglalakad ang isang senior citizen na lalaki patungo sa isang sasakyan. Kuha ito sa isang establisimento sa Timog Avenue, Barangay South Triangle sa Quezon City. Napatigil ang senior citizen sa paglalakad dahil kinausap ng isang lalaki. Ilang sandali pa, sumakay ang senior citizen sa sasakyan habang inaalalayan ng kinausap na lalaki. Maya-maya, isang lalaking naka-helmet ang lumapit sa kanila, sabay tutok ng baril. Isa pang naka-helmet din ang lumapit sa mga biktima para hold upin. Natangay ng mga suspect ang pouch bag ng senior citizen na naglalaman umano ng mahigit 100,000 pesos na cash at mga ID. Tumakas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo. Sa pag-iimbestiga ng QCPD, natuntun daw nila ang isa sa mga suspect nang magsagawa ng backtracking. Sa tulong ng LTO, natukoy naman kung kanino nakarehistro ang motor na ginamit na getaway vehicle. Nang puntahan ng mga pulis ang nakarehistrong may-ari, nandoon ang motor at iginiit niyang hindi siya lumabas. Kwento ng may-ari, may kaparehong motor na ipinagawa sa kanyang shop 2 araw bago ang insidente. Binigay po niya yung address and pinuntahan nga po ng ating kapulisan and doon nila nakita na nandoon din po yung motor na may kaparehong plaka. So parang ginaya po yung plaka niya at doon nga po nahuli na sa Cavite yung suspect. Sa verification din ng mga pulis, napag-alaman na marami na raw kaso ang nahuling suspect. For this month nga lang daw is 10 na yung nakomit niya na robbery sa iba-ibang lugar. And nung further investigation din po, nakita na almost 22 ang warrants nitong suspect na ito. May tipster daw ang mga suspect. Bukod sa mga senior citizen, target daw namang ito ang may mga suot na alahas at dalang gamit. Kahapon, isinampa laban sa suspect ang reklamong robbery at paglabag sa Republic Act 11235 o Motorcycle Crime Prevention Act sa Quezon City Prosecutor's Office. Isinailalim na rin siya sa inquest proceedings. Isang hiwalay na reklamong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act din ang ihahain sa Office of the City Prosecutor sa Imus, Cavite. Nasa kustodiya na ng pulisya ang arestadong suspect at hindi pinayagang aming makapanayam. Patuloy naman daw ang paghahanap sa kasabwat nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nasunog ang 5 apartment unit sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City kanina madaling araw. Mabilis na natupok ang magkakatabing gusali. May mga natrap na magkakaanak pero nailigtas din sila at dinala sa ospital. Nasawi sa sunog ang 3 pusa at 1 aso at inalam pa ang sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsala nito. Pito hanggang 8 kontraktor ang napag-alamang overlapping o pare-pareho umano ang mga pangalan ng Board of Directors. Batay po yan sa investigasyon ng NBI sa mga kontraktor na naka-corner ng flood control projects sa bansa. Sa paghimay naman ng House Committee on Appropriations sa budget ng DPWH, may mga nagreklamong kongresista matapos matanggalan ng pondo ang ilang proyekto sa kanilang distrito. Saksi si Joseph Moro. Mula sa orihinal na 881.3 billion pesos, 625.78 billion pesos na lamang ang budget na hinihingi ng Department of Public Works and Highways sa 2026. Tanggalan 252.53 billion pesos na halaga ng mga lokal na flood control projects na gobyerno ang nagpupondo. Ang tinira lamang ay ang 15 billion pesos na halagang sagot ng gobyerno sa mga foreign assisted flood control project tulad ng Pasig Marikina Rehabilitation Project. May bahagi kasi ng pondo para dyan na inutang sa ibang bansa at obligadong tapusin bukod pa sa mahigpit na binabantayan ng mga nagpautang. Tapusin hanggang muna natin yan, ayusin po natin ang mga ginagawa nating ongoing na flood control all over the country for 2026.
zero muna tayo. Ito na ang pinakamababang budget ng DPWH na isinumite sa Kongreso simula noong taong 2020. Wala munang pondo para sa mga flood control projects hanggat hindi nasosolusyonan ang problema. Pero paano ang mga pagbaha na nangangailangan ng aktual na solusyon? Sabi ni Dizon, may mga flood control projects naman na napondohan noon pang 2024 at ngayong taon. Tanong ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, paano ang pondo sa dredging sa kanilang lugar na isa sa mga nasagasaan? Unfair naman po yun. Yun po matagal naghihintay. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. Itutuloy yung palpak, pagkatapos, hihinto yung matitino. Ayon kay Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, natanggal din ang pondo para sa bypass road sa lugar nila. I am asking, appealing to the Secretary, can you restore this? I think it was looked at as multiple packages. We will find a way to restore this. Umaasa pa rin ang mga kongresista na uubra ang pagbabalik ng pondo kung hindi naman anila para sa flood control. Wala na makapag-singit, sir, na Yun ang instructions sa amin. Yun lang kailangan natin bantayan. Kung may babalik man, kung saan man mapunta, kailangan ma-verify na yun talaga yung kailangan. Ang pagtatapyas ng pondo para sa mga flood control project alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-zero budget ang mga proyekto kontra baha sa 2026. Sa susunod na taon din, target mailabas ang flood control master plan para sa Metro Manila. Magkakaroon din ng master plan for the entire country. Yun po ang plano natin, Mr. Chairman. Marami po sa mga nakita natin ngayong mga proyektong may problema dito sa flood control specifically, mga proyekto po na wala man lang ni plano. Kahit anong detailed engineering design, kahit anong feasibility study, wala man lang po. At ang commitment po at ang gusto pong mangyari ng ating Pangulo ay hindi na po mauulit yan. Itinuro naman ng ilang kongresista ang umano'y small committee sa Bicameral Conference Committee kung saan umano nadagdag ang 289 billion pesos na budget ng DPWH sa 2025. Nang unang dumating daw ang 2025 National Expenditure Program ng DPWH, ito ay nasa 898 billion pesos lamang. Pero sa Kongreso ay bumaba pa ito ng 825 billion pesos. Nang dumaan daw ito sa BICAM ay tumaas ito bigla sa 1.13 trillion pesos. Ang malinaw dito, ang insertions o paglobo o pagsingit nangyari sa BICAM. Hindi sa small committee dito sa House of Rep. Bukas ba ang departamento na i-identify kung sino ang sponsor ng bawat amendment dyan? Pwede ba lahat ng pagbabago dyan i-identify at isa publiko? Okay ba kayo doon? Hindi ko po, magandang idea po yan. Dapat. Isa publiko yan. Kasi masyado na maraming tinatamaan na hindi dapat tinatamaan. Tinanggap naman na ni Dizon ang courtesy resignation ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Si Cabral ang sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na nag-uudyok umano kay Senator Tito Soto na maglagay ng budget insertion sa 2026 proposed budget. Ang sabi ni Lacson, itinanggi raw ito ni Cabral kay Secretary Dizon ng tanungin. Sabi ni Cabral, handa siyang sagutin ito sa pagdinig. Ayon sa Malacanang, ipapasa sa binuong Independent Commission for Infrastructure ang mahigit 16,000 report na natanggap sa sumbong sa Pangulo.ph. Gumugulong na rin ang investigasyon ng NBI Task Force bilang suporta sa ICI. We just have to gather the evidence. Call a spade a spade. Nobody will be spared. Ano yan, we're also reviewing the contracts of the DOJ regarding the 15 firms that were cited by the President. Kung sinabi ng ICI, isama niyo sa investigation ito, senator, congressman, then wala po tayong magagawa, tatrabahuhin po natin yan. We are working closely with AMLAC. Makikita po ng AMLAC, halimbawa si senator ganito ay ikaw ang kunyari ang damit. Makikita namin if you have the capacity, makikita ng AMLAC. So, huli ka pa rin. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ngayon pa lamang
nakita nilang 7 hanggang 8 kontraktor sa 15 pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang may overlapping na mga pangalan na Board of Directors. ABCDE contractors have the same sets of officers. Nakakakita kami ng rigging ng bidding process. No? Yung ABCDEFG na yan, eh, nakipag-bid sila, kahit na sino manalo dun, kanila pa rin. Sila pa rin. Umiikot na raw ang NBI agents na may kasamang engineers sa mga umunoy substandard at ghost projects, partikular sa Mindoro at Bulacan. Samantala, ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya nagdagdag na raw ng security, lalo't may natatanggap nila sila mga pagbabanta. Sinasabi, mag-ingat ka. Bilang na araw niyo, siyempre, hindi namin pwedeng ipagsantabi ang mga yan, di ba? Kasi nga, dahil mga malalaking politiko yung nakalagay doon sa affidavit nila, hindi maiwasan na mangamba sa security nilang dalawa at sa pamilya nila. Ayon sa kanilang abogado, ang gusto lamang ng mga Diskaya bigyan sila ng proteksyon ng gobyerno at hindi naman agad maging state witness. Dismayado rin sila sa freeze order na inisyu ng Court of Appeals. Sa kabila nito, tuloy ang kanilang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee bukas. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Update naman sa bagyong Mirasol, huli itong namataan na pag-asa sa bahagi ng Kalanasan, Apayao. Base sa 8 p.m. bulletin ng pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasamang Babuyan Islands, northern portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, eastern at northern portions ng Ifugao, Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Sa forecast track ng pag-asa, patuloy itong kumikilos pahilagang kanluran habang tinatawid ang northern Luzon hanggang sa makarating sa Luzon Strait. Posible pa itong lumakas bilang tropical storm pero maaaring lumabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Ang bagyong Nando naman, ayon sa pag-asa, posibleng lumapit sa northern Luzon kaya habang papalapit ay posibleng magtaas na ng wind signals pagdating ng weekend. Ay sa pag-asa, inaasang lalakas pa ito sa mga susunod na araw at hindi inaalis ang posibilidad na umabot sa typhoon o super typhoon category. Pwede pa itong magbago kung patuloy. Kaya patuloy po na tumutok sa mga update. At sa ngayon, ang bagyong Mirasol pa rin ang may epekto sa bansa kasabay ng pag-iraw ng habagat. At dahil sa bagyo, posibleng malalakas na ulan sa Cagayan, Isabela, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet. Pinalaga ng Malacanang ang pagbatikos ni Vice President Sara Duterte sa pagbuo ni Pangulong Bongbong Marcos na komisyong mag-iimbestiga sa mga flood control project. Ang tanong ni PCO Undersecretary Claire Castro, may moral ascendancy ba raw ang Vice President sa usapin ng korupsyon? Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. Wala pang pahayag kaugnay nito si Vice President Duterte. Good news para sa mga Encantadix dahil magkakaroon ng bagong yugto, ang Encantadia Chronicles Sangre. Kinumpirma yan ni Bianca Umali na gumaganap bilang si Terra. Saksi, si Aubrey Carampel. The wait is finally over. Kumpleto na ang 4 na mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante. At pinili ng mga sagisag nito ang pagsasama ni Terra, Flamara, Adamus at Dea. Pinakahihintay na moment ng Encantadix at sumusubaybay sa Encantadia Chronicles Sangre. We are very grateful kasi kahit ano man ang mangyari, sinundan po talaga nila yung kwento. At hanggang ngayon ay mas lalo na silang nakakapit. Kinakabahan din kami, syempre, at masaya din dahil alam namin yung sa isa't isa kung ano yung napagdaanan namin. Ang isa sa mga inaabangan, paanong matatanggap ni Perena at Flamara na si Dea na lumaki sa Mini Ave ang susunod na tagapangalaga ng Brilyante ng Hangin.
Ako ang mangangalaga ng brilyante ng hangin. Bakit ako? Bakit nga ba ikaw ang napili ng sagisag ng hangin? Kayong ikaw ay galing sa lahi ng mga Vidalhe. Ni wala kang marka ng isang sangre. Hindi ko rin naman masisisi yung mga sangre. Kasi syempre si Dea galing siya sa mga kalaban. Pero masakit din yun for me as Dea sa character ko. Kasi syempre, ramdam na ramdam ko talaga na hindi ako bilong. Magpapamalas na ng kanyang kapangyarihan si Dea. May kapangyarihan kang pasunurin ng hangin. Salamat, Bea. Abisala Eshma, niligtas mo kami. Matanggap na kaya siya ni Pirena? Magsisimula ng inyong pagsasanay. Maging ikaw ay sasama rin. Biro pa ni Angel Guardian. Dito raw sa Encantadia, tila masungit daw sa kanya si Ashti Pirena Glyza de Castro na nakasama naman niya sa Running Man Philippines as Boss G. Boss G love ko, si Pirena medyo... Pero masaya tong linggong to. Magsisimula pa nga lang daw ang adventure ng mga bagong sangre para iligtas ang Encantadia. Pero may exciting announcement na raw sila. Kami po ay back on set na ngayon dahil we are very grateful. Dahil po sa pagmamahal po sa amin ng mga Encantadix, ang Encantadia Chronicles po ay may bagong yugto. Mas naengganyo kaming mas maging creative, mas naengganyo kami na mas paghusayan at mas gandahan pa. Kasi alam namin na merong mga manonood ang mga nakatutok at nakaabang. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.